Mga kaigsunan is, so bago ko magsugod mga kaigsunan, ginhangyo ta mo nga magluko sa tuang mga ulo. Dalay ko nagsimba ko ng mga Diyos, na nasa pitasan sa mga langit. Amahan, ang iya kami karon nagkatigom o nagatuon sa mga balaan ng mga pulo. Amahan, ang iya ko karon sa inyong atubangan, nagahangyo nga ikaw maghahatag og dugang ng kaalam kanako aron amahan sa pagtipik-tipik sa inyong mga balaan ng mga pulo. Ug ingon man usab amahan ang nagapaminaw niini, makasabot sila amahan ug ma-apply na mo Ginoo ang imuhang mga pulong na amo ang pagabat-bato niining takna kinintanan among lauman imuhang dunggon uban ang kapasayloan sa among mga sala. In Jesus' name we pray. Amen. Kung kamo mag-aampo mga kaigsunan, sincere or passionate ba kamo? Kanang mag-aampo gud mga kaigsunan nga gikan sa kasing-kasing. Ug ang inyong mga pag-ampo mga kaigsunan gidungog ba sa Ginoo? Yes, mga kaigsunan. Dunggon jud na sa Ginoo mga kaigsunan ang imong mga pag-ampo kanang kinakasing-kasing mga kaigsunan. Jesus always pray with passion because he knew who it was he was talking to, and he knew that prayer to the Father is a powerful thing, not something to take lightly and glibly. Si Jesus mga kaigsunan magampo sa amahan with passion. Passionate jud na mga kaigsunan. Madamdamin, sincere, taos puso. Gikan jud sa iyang kasing-kasing. Kay kabalo siya kinsa ang iyang kaistorya. Prayer to the Father is a powerful thing and not something to take lightly and glibly. Ang pag-ampo sa amahan mga kaigsunan kay makagagahom nga butang nga di nato baliwalaon. Prayer from the heart, that's what passionate prayer is. It is prayer from the heart, not just from the head. Mauto mga kaigsunan ang pag-ampo gikan jud sa atong kasing-kasing, dili lang magagikan sa atong ulo o huna-huna. Does God still speak to people? Nakikistorya pa ba ang Diyos sa mga tao? Yes, mga kaigsunan. Through Holy Spirit, we speak to God. God answer us, speaking to us, showing us. Na-story diri mga kaigsunan sa isa ka bataong lalaki o gidungog ang iyang pag-ampo. A young man's story, answered prayer. A young man had been to Wednesday night Bible study. The pastor had shared about listening to God and obeying the Lord's voice. Ang binata nag-adto sa Bible study nila Wednesday sa gabi. Nag-share ang pastor mahitungod sa pagpaminaw sa Ginoo ug sa pagsunod sa ihang tingog. Dili daw maiwasan sa binata na magtaka. Nakikistorya pa ba ang Diyos sa mga tao? Paghuman sa ilang Bible study, nagawa sila kauban sa ihang friends para magkaon. Gihisgutan nila ang mensahe ug kung paano sila gigiyahan sa Ginoo sa klasik-klasing pamaagi. It was about 10 o'clock when the young man started driving home. Sitting in his car, he just began to pray. God, if you will still speak to people, speak to me. I will listen. I will do my best to obey. Pagka alas 10 sa gabi, mag-start na siya drive pa uli. Naglingkod siya sa ihang car o nagampo. Anak siya, Ginoo, kung ikaw nakikistorya Japon sa mga tao, istoryahi ko, maminaw ko. Himuon ako akong makaya para magsunod. As he drove
down to main street of his town. He had the strangest thought to stop and buy a gallon of milk. He shook his head and said out loud, "God, is that you?" He did get a reply and started on toward home. Habang sa iyang pagmaniho sa main street of his town, na siya'y kakaiba na naisip na maghunong o magpalit og gatas. Paglingi niya og nagingon og kusog. "Ginoo, ikaw ba na?" Wala siya nagtubag og naglakaw paadto sa balay. Ana siya, "Okay, God, is that is you? I will buy the milk." He purchased the gallon of milk and started off toward home. Nagpalit siya isa ka galon, nagatas ug naguli. As he passed 7th Street, he again felt the urge. Turn down that street. At the next street, again, he felt that he should turn down 7th Street. He turned back and headed down 7. He said out loud, "Okay, God, I will." Naagian niya ang 7th Street na feel niya na magliko siya dito sa street. Sa ikaduha nga street, na feel na pud niya ulit na dapat siya magliko, so nagbalik siya paadto sa 7th Street. O nag-ingon siya, "Okay, God, I will." He drove several blocks when suddenly he felt like he should stop. He fell over to the curb and looked around. The businesses were closed and most of the house looked dark, like the people were already in bed. Pagsunod niya sa street, nagian niya ang pipila ka blocks ug na-feel dayon niya nga dapat na siya maghunong. Paghunong niya sa kilid, nagtanaw siya sa palibot. Ang mga negosyante sarado na o nagkadaghan sa mga balay kay dulom na ang mga tao na nasa ilang higdaanan na. Again he said something. Go and give the milk to the people in the house across the street." The young man looked at the house. It was dark and it looked like the people were either gone or they were already asleep. Naano po siya'y naramdaman ng mga kaigsuunan. Naglakaw o ihatag ang gata sa mga tao sa balay, sa pikas, kanto o street. Nagtanaw ang binata sa mga balay. Dulong na, murag wala na yung mga tao or tulog na sila. He started to open the door and then sat back in the car saying, "Lord, this is insane. Those people are asleep and if I wake them up, they are going to bed mad and I will not stop it." Pag-open niya sa pultahan, then nagbalik siya sa iyang car o taglingkod. Ana siya, "Ginoo, makabuang mali. Tulog na ang mga tao ug akong pukawon nako, masuko sila ug mura ko tanga." Ana siya mga kaigsuonan. Nagduha-duha di ay siya ani mga kaigsuonan. Again, he felt like he should go and give the milk. Naramdaman na po niya nga dapat maglakaw siya o ihatag niya ang gatas. Iba jud basta ginasugo ta sa Ginoo mga kaigsuonan na ipa-feel jud niya sa atoa ang dapat himuon. Finally, he opened the door. "Okay, God, if this is you, I will go to the door and I will give them the milk. If you want me to look like a crazy person, okay, I want to be obedient. If they don't answer right away, I am out of here." Yan siya mga kaigsuonan. Finally,
Na-open niya ang door, anak siya, okay Ginoo. Kung ikaw ni, magadto ko sa portahan, ug ihatag ang gatas sa ilaha. Kung gusto ka makita nga murang kubuang, okay, gusto ko magsunod. Kung dili sila magtubag dayon, maghawa na ko diri. He walked and rang the bell. He could hear some noise inside. A man's voice yelled out, "Who is it? What do you want?" Then the door opened before the young man could get away. Naglakaw siya o nagbel. Naa siya'y nadungog sa sulod sa tingog sa usa ka lalaki, nagsinggit. Kinsa ka? Unsay gusto nimo? Unya, naabri ang putahan bago pa makalayo ang binata. The man was standing there in his jeans and t-shirt. He looked like he just got out of bed. He had a strange look at his face and he didn't seem too happy to have some stranger standing on his doorstep. "What do you need?" The young man thrust out the gallon of milk. "Here, I brought this to you." The man grabbed the milk, and a woman came with happy face and took the milk and brought it to the kitchen. Nagtindog ang lalaki nga naka-jeans and t-shirt murag bag-o langgawa sa iyahang higdaanan. Naa siya'y kakaiba na itsura, makita sa iyang nawong nga dili siya happy. Makakita og stranger nga nagtindog sa iyang puntahan. Ana ang lalaki, unsay kailangan nimo? Gigawa sa binata ang gatas. Ana siya, ari gidala nako ni sa imo. Gikuha sa lalaki ang gatas ug naabot ang babae nga malipayon. Ang nawong ug gikuha ang gatas ug gidala sa kusina. The man holding his baby. The baby was crying. The man has tears streaming down his face. The man began speaking. "We were just praying. We had some big bells this month and we ran out of money. We didn't have any milk for our baby. I was just praying and asking God to show me how to get some milk. I asked him to send an angel. Are you an angel?" Yan. Gunit sa lalaki iyang baby mga kaisunan, ang iyang baby kay naghila na ay nagtulo nga luha sa naong sa lalaki ug siya nagsugod og istorya. Nagampo lang mi. Naami dakong bayron karon nga bulan ug naubusan mi og kwarta. Wala mi gatas para sa among anak. Nagampo ko ug naghangyo sa Ginoo nga ipakita sa kuha paano makuha ang gatas. Naghangyo ko nga magpadala siya anghel. Anghel ka ba? The young man reached into his wallet and pulled out all the money he had on him and put in the man's hand. He turned and walked back toward his car and tears were streaming down his face. He knew that God still answered prayers. Gikuha sa binata iyang pitaka o gigawas ang tanan niyang kwarta nga naa sa iyaha. O gibutang niya sa kamot sa lalaki. Nagtalikod siya o naglakaw balik sa iyang sakyanan o nitulo ang iyang mga luha. Kabalo siya na ginadungog Japon sa Ginoo ang mga pag-ampo. So nice kayo ang story mga kaisunan, no? Gidungog Japon sa Ginoo ang mga pag-ampo. Dili ta maguol o ipahibalo nato sa Ginoo atong gipangayo. Ihatag na sa Ginoo kung kana para jud sa atoa. Amen. Philippians 4:6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God.
Prayer is a powerful jud mga kaigsunan. Yes. Pray with passion. Like sa na-experience na ko mga kaigsunan, no? Kitang tanan, aduna jud tay tagsa-tagsa ka mga experience sama sa kanang natay pangayon sa Ginoo. Kanang magampo ta na kinakasing-kasing mga kaigsunan, dunggon jud na sa Ginoo ug ihatag niya ato ang gipangayo. Amen. Sama sa ko ang na-experience mga kaigsunan, no? Last 2022, naguli ko mga kaigsunan sa Amua. December man to. So, natimingan mga kaigsunan, pag ulit ako dito mga kaigsunan, nabundol ba ni si person ako, no? Nabundol ni siya sa isa ka motor. So, abi na ako, grabe dyan akong katruma mga kaigsunan, grabe akong kabalaka sa bata. Kay, pagkuan niya mga kaigsunan, no, kay nalagpot mangyod siya. Pagkalagpot niya, may gani kay, kanang mura ko siya nakuyapan siya siya mga kaigsunan. So, gidala na mo siya dito sa kuan, kay Julayo man po ng center dito, napa sa ubos. So, mao to mga kaigsunan, gidala na mo dito kay naman po'y trabaho sa center dito sa dool. Gidala na mo dito, gikuanan niyo mga tambal. Nya kay naman siya ipangu sa ato. Pag dito ihang pangu sa ata sa kuan. Yang ihang ulo mga kaigsunan murag mao ni ata ang naigo sa manubila ata kay murag naibukol. Ang dili niya nabukulan. So mga kaigsunan mao to, uli mi sa balay, mayo pod kay ang katong driver pod nakipag-cooperate po sa MUA. Maghatag po siya upuan para ipalit na mo ano. Ato, tapos, mao to mga kaigsunan, no, pagkagabi ato, wala na po siya wala na siya nakapanihapon. Wala na siya nakapanihapon, natulugan siya. Kaya natulog siya, no, grabe yung mga singot diri. Grabe awas-awas yung mga singot. Di, mao to mga kaigsunan, nagpapalit po ice ato. Akong gihampulan, ihang ulo ba, diri. Yung nakaluyan ko ba yan, wala kung bukol-bukol yung sa tuga naman. Nagburot ihang diri. So mao to, para na kong ice. Kabalo mo mga kaigsunan, wala ko'y lain nga masampitan, wala ko nakasampit og mga silingan, kundi ang ako ang mama o papa lang dyan ang naadid to ako mga igsuon. Kanang ako ang mga wala dyan ko nagkuan. Kabalo mo sa akong gisampit, nagsampit dyan ko sa Ginoo mga kaigsunan. No? Kabalo mo, siya natulugan na siya, pero wala jud na ko siya gibiyaan ba? Wala na ko siya gibiyaan, ala ko permente sa ilang likod. Ngayon ang papa na pag siya diri sa Jinsan. Kami lang jud na dito. Grabe jud akong experience. So mao to no. Kabalo mo kaduha jud ko nagbalik-balik og gampo sa Ginoo. Ibalik-balik jud ako gampo nga. Natulugan na siya, ni ayahang ulo mga kaigsunan, kabalo mo nagluhod ko. Grabe jud nagluhod ko no. Pagluhod na ako, giana na ko iyang ulo. Nagampo ko sa Ginoo. Nako Ginoo, ayuha jud akong anak ko niya. Grabe jud akong hilak mga kaigsunan no kanang na-feel na ako mga kaigsunan nga ang Ginoo asa kong atubangan. Grabe. Grabe akong hilak. Pero akong mama na sila sa ubos. Is ako naara ko sa taas kay akong balay gamay lang to akong balay kanang wa. Pero up and down mga kapoy ra ba namin sa taas. So grabe jud kaduha jud ko nagbalik-balik og ampo nga Ginoo. Ayuha akong anak. Ana siya tungod kay ikaw lang ang labing kamhanan sa tibuok kalibutan mga tungod kay ikaw lang ang labing kamhanan Ginoo. Wala isalig na ko sa imuha ang tanan Ginoo kunong sa may imuha kabubuton. So ang akong pagampo mga kaigsunan gikan jud sa akong kasing-kasing. Grabe na akong ilak. Dili pa jud ko kontento sa isa mga kaigsunan. Anak ko magampo jud ko balik para lungkod jud ko sa Ginoo. Nagbalik na pud ko kampo mga kaigsunan niya. Grabe na akong hilak. Grabe na jud akong kuan. Kabalo nga mga kaigsunan no. Wala ko nagdahom mga kaigsunan pagkabuntag. Lagsik kay siya. Lagsik kay siya mga kaigsunan. Anak ko Ginoo. Grabe imuhang miracle. Grabe jud imuhang milagro mga kaigsunan. Sa ako ang na-experience karon mga kaigsunan. Grabe jud pud ako pasalamat sa Ginoo no. Kaya akong anak ginapangutanan ako siya kung sa imong ginabati na okay na ka? Asa ang sakit nimo? Ana siya, wala man sakit man. Okay naman ko. Mao to mga kaigsunan, grabe jud ako pasalamat sa Ginoo mga kaigsunan. So kita mga kaigsunan no, kung aduna tay mga pagampo natay pakayon sa Ginoo. Magampo ta nga kinakasing-kasing kanang atong isipon mga kaigsunan nga ang Ginoo na sa atong atubangan. Amen. Kanang nakibali nag istorya lang ta sa iya ha.
bisan og adlaw-adlaw mga kaigsunan no dili ta mawad-an og paglaom kung natay pangayong sa Ginoo. Kung sincero ang ato ang pagampo mga kaigsunan, iyahan siyang ihatag sa atoa. Amen. So dili lang magampo nga natay tuyo mga kaigsunan no. Kay kung natay kuan, di ba usahay naman jud tay kaluyahon mga kaigsunan no. Usahay dili na ta magampo. Kay siyempre naluya naman ta. Pero dili na mga kaigsunan, san pa og naluyata, moampo lang gyapon ta Ginoo dasiga ko. So mao na mga kaigsunan. Diri sa unang Thessalonians 5:17, that pray without ceasing. Always remember, pray with passion. It is prayer from the heart, not just from the head. Diri lang po to mga kaigsunan og happy Sabbath. Amen.